Grabe talaga yung yung bombastic privilege speech ni Senator Lacson. May managot kaya dyan? Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Siguro yung iba nakanood na ng privilege speech ni Senator Ping Lacson. Actually, si Senator Ping Lacson, dati pa yan eh. Nagre-research muna siya. May mga resource person siya na katanggap-tanggap ng mga kababayan ko. O ito nga, di ba yung presentation niya, yung mga ghost project mga kababayan ko. At meron siyang tinukoy na isang congressman sa Oriental Mindoro mga kababayan ko. Aba, pumalag naman yung isang congressman. Ang pangalan po is Panaligan po. Kitang-kita naman po yung ginawang project po sa may Occidental Mindoro. Ampaw po. Ang halo lang po, 5% na semento, 50% na lupa, 45% na buhangin. Tapos yung mga bakal po, substandard po. Alam mo yung mas malaki pa itong dalihing, hindi liit ko eh. Yung bakal, kaya naggumu agad po. Ang ginastos po sa isang lugar sa Occidental Mindoro, kulang-kulang 3 billion po. At ang sabi pa niya sa privilege speech niya po, congressional insertion. So, saan ba yung congressional insertion mga babayan ko? Oh, excuse me, isang mangbabatas. Ayan, sumagot kagad yung Congressman Panaligan, hindi ko naman, project yun eh. O talaga sinabi niya, project niya. Ako nagre-recommenda lang naman eh. Lumang tugtugin yung mga, yung mga dahilan niya. Ang tanong ko mga kababayan ko, sino ba nag-approve ng mga insertion na yan? Sino ang mataas dyan sa isang congressman na yan? Sino? Your guess is good as mine mga kababayan ko. Kaya, ang payo ko kay Pangulong Marcos, okay, bibigyan ko ng credit si Pangulong Marcos. Kung nagsasabi ng iba, cover up lang yan dahil sa mga ibang kaso-kaso mga yan. At least nabuksan na po. Talaga naman noong pa yung nangyayari. Yung mga ilang mababatas natin, hindi naman ko nilalahat ha. May mga matitino na rin na mga mababatas natin. Pero yung iba mga babayan ko, talagang garapal, masyadong greed sa pera mga kababayan ko. Aba, biruin mo, ibang mga project ko, 3 billion pesos. Oh. Tapos yung makikita mong proyekto, ampaw nga mga kababayan ko. Sa Bulacan lang nga eh. May mga guni-guni project. Ghost project po yun na wala naman. Yung 2018, ang halaga lang ng project is 20 million pesos. Aba, dumating yung 2023, 2024, o tsaka 2025, itong taon na to, nagtaas ng 91 million or 90 million pesos mga kababayan ko. Dapat ituloy pa yan ni Senator Lacson. Alam ko may part 2 para mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan ko, yung mga mambabatas natin, hindi ko nilalahat ha, talagang mga nagnanakaw talaga ng bubusan ng pera para siguro sa future ng pamilya nila. May mga pinag-aaral mga ibang mambabatas natin sa ibang bansa, Europe, USA, sa Asia, pinag-aaral mga babayan ko. Yung pala, galing sa pera ng taong bayan. Taxpayers money po yan mga babayan ko. At ito pa mga babayan ko, itong budget hearing na naman kasi budget month sa August o September mga babayan ko. Tama yung sinabi pero hindi rin dapat mag-resign si Bonoan yung secretary ng DPWH. Dapat talaga
imbestiga ng Blue Ribbon Committee yan ni Senador Marcoleta eh. Walang palalabasin dyan at saka yung mga iba mga congressman dyan na talagang nakinabang. Sino kaya nag-uutos sa kanila? No? Yung iba kasi, yung mga network nila, lumaki. Dati-dati, 100 million lang ang network nila. Aba, naging 3 billion na. Naging 5 billion na mga babayan ko. O, saan napunta yung mga perang yan? Saan nanggaling ang mga perang yan? At pa, meron pa nga iba eh. Talagang yung contractor na ano ba yun? Yung SunWest. Ay, may parto nga si ano eh. Di umano eh, yung isang a certain congressman, Saldico, na kunyari is nag-divest na siya. Kala ko yan, divest na yan. Makikinabang din yan. Nasa papel lang yan, mga kababayan ko. Hindi lang ano yan ha, sa flood control project ha, marami pang ibang mga korupsyon dyan. Paggawa ng kalsada, paggawa ng mga gusali, mga ayuda, mga babayan ko. May isang congressman nga taga Quezon eh. Dapat, yung pondo nalaan sa kanya is paggagawa ng kalsada. Alam niyo saan denied birth? Sa akap. Tapos, ang yabang-yabang niya, pag si BP Sara ang pinapatawag nila, kung kung appeal nyo si BP Sara, ganun na lang, 125 million pesos na confidential fund. May audit na ang COA niyan. Tapos naglilinis-linisan kayo mga ibang mga congressman, mga walang niya kayo. Ang kakapal ng mukha nyo, mga binubulsan nyo yung pera. Kasi mga babayan ko, hindi ko minamaliit naman ng mga probinsya. Ay, taga Bicol din kami, pero lumaki na ako sa Maynila. Now, nasa Laguna na kami. Yung iba kasi mga babayan ko, pag mga malalayong lugar, hindi masyadong halata yan na yung mga mangbabatas nila na kumikita pala. Walang kamalay-malay mga ibang mga constituents sila na ninanakawan na pala sila. O katulad yan sa Oriental Mindoro. Napakalayo ng Oriental Mindoro. O di umano, sige, di umano na yung isang congressman dyan na Aguila Construction, mga ganun. Parang siya may-ari, correct me if I'm wrong ha. Inaano pa niya parang yung ang tawag dito, yung pinagmamalaki pa niya na proyekto daw niya yung flood control project. Ano nangyari? Mabuti pa yung gobernador ng Oriental Mindoro na si Governor Dulo, talagang pinuntahan niya yung lugar. Hindi pa siya pinapasok. Kailangan, hindi siya pinapasok ng mga ng contractor. Kailangan daw may permit ang DPWH na official doon o director o district director. Hindi siya pinapasok eh. Tapos itong district director naman to, pinagtatakpan pa yung contractor. May pinakita pa si Senador Lacson ng mga dalawang tatabanga eh, mga bundat eh. Talagang kumita sila ng 100 milyon piso. Tinanggal ka nga, pero naibangko mo naman yung pera mo, yung nakulimbat mo. Kaya hindi huwag tayong titigil mga babayan ko. Wala muna rito, politika muna rito. Tayo mga taong bayan dapat kumilos na rin. At uulitin ko, Pangulo Marcos, sige, approve ka sa akin sa mga ginawang ganyan. Tanggalin mo na. Ipatanggal mo na yung Surmaldes na yan. Isa rin yan eh. Hindi ko siya pinabibintangan na siya, siya ang kasabwat ha. Sino ba nag-a-approve? Di ba? Sino ba nag-a-approve ng mga ganyan ng proyekto na nawala tuloy? Sumusobra na kasi mga kababayan ko eh. Ano ko na to ipupul ko na to sukdulan na mga kababayan ko eh. Hindi na maganda yan eh. Ayun mga kababayan ko, nalobat ako na lang. As I said, hindi, sukdulan din mga magnanakaw na yan eh. Mga ibang mga, government official. Sila man nagpapayaman eh. Ang nagsasuffer yung mga constituents nila, tayo. Mabuti na sa Quezon City, may mga binabari yung lugar, pero yung mayor naman namin, si Mayor Joy,
ayos naman siya eh. Pero kailangan, yung ginawang privilege speech ni Senator Lacson, ano yan, kumilos din ng Blue Ribbon na ipatawag lahat talaga. Kasi yung isang araw yung Martes parang nabitin, pero parang papyaw lang yun Tuloy-tuloy naman sabi ni Senador Marcoleta na may mga ipapatawag din sila. Tingnan mo, may mga ibang kontraktor walang articles of incorporation. Meron sila permit lang, mayor's permit. May sinasabi atang DPWH pag may permit ang ganito, pwede kang mangontrata. Pero kailangan kasi may yung SEC ka para full blast magkaroon ka ng proyekto. At saka yung sino ba yon? Yung kahapon na pinagalitan, yung isang araw pinagalitan ni Marcoleta. Yung financial statement mo, ayusin mo Diyan ka mahuhuli. Or baka maybe ginagamit ka lang. Kaya mga kababayan ko, huwag tayong titigil talagang, hindi ko alam yung iba nga dyan nagnakaw na nga, tumakbo ulit, nanalo ulit, binoto ulit, nagnakaw na Grabe talaga. O yun lang mga babayan ko, paki-like and share na lang paki-subscribe at shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Huwag tayong manahimik, magsalita tayo, mag-post tayo sa Facebook, magsumbong kayo. Isumbong mo kay Bongbong. O yan Pangulong Marcos okay, ginawa mo, pero marami pa rin usapin tungkol sa ibang bagay. Salamat po, ingat. Bye.